So hanggang ngayon nga, marami pa rin nagtatanong sa akin kung ano nga ba yung mga requirements para makapagbakasyon ang pamilya nila dito sa Taiwan. Ako si Tin, ang makulit na vloggerista ng Taiwan. So habang nagtutupi nga ako, gusto kong sabihin sa inyo na 3 lang ang requirements nila papunta dito. Pero bago yun, gusto kong malaman nyo na isa nga po pala akong factory worker dito sa Taiwan. 6 years na po pala ako dito. Tapos, ang pinakauna kong agency sa Pilipinas ay City Employment. Sa pagkakaalam ko, ang mga tinatanggap lang nila doon ay mga first-timer lang. Ang sumunod kong agency ay iQuest. Dito naman ay kailangan graduate ka at meron kang diploma at TOR. Teka, meron din pala sila ditong height requirements. Bale, pangatlong company ko na po ngayon yung Graytech. Ang agency nga po pala nito ay Grand Placement at MIP. Bali, hindi na po ako dumaan ng agency sa Pilipinas para makapasok sa kumpanya na to. Kasi nung na-endo po ako sa OSE na dati kong company sa Kaohsiung ay nagpa-transfer po ako dito sa Graytech. Sa mga nagtatanong nga kung natanggap pa ng transferee ang company namin, sa pagkakaalam ko, tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtanggap nila ng mga aplikante na willing magpa-transfer dito sa Graytech. Sana'y nasagot ko yung tanong nyo about dyan ha! Ngayon naman, punta naman tayo sa main topic talaga natin. So, alam nyo ba na 3 lang ang requirements ng pamilya ko para makapagbakasyon dito sa Taiwan? Yes, totoo yun, promise! So, yung number 1 nga po ay passport, number 2 ay plane ticket, at ang number 3 ay ang invitation letter. So, may mga nagsasabi nga na, pwede naman wala ng invitation letter, dati naman ganito lang, dati ganun. Yes, pwede naman po talaga, basta't make sure nyo lang na lahat ng document nyo ay kumpleto. Kasi kahit isa lang po yung kulang dyan ay hindi po kayo pasasakayin sa eroplano. So konting kwento nga tayo about sa nangyaring flight ng kaibigan ko na walang dalang invitation letter. So halos 1 hour nga po siyang in-interview sa immigration. Tapos ito po yung mga requirements na hiningi sa kanya. O diba? Napakadami! Yung tipong magbabakasyon na lang yung pamilya mo dito sa Taiwan, mai-stress pa sa mga requirements. Tapos ito pa, yung nakasabay niya daw sa airport ay hindi pinayagang makaalis gawa ng kulang ang requirements. Tignan nyo. O diba, ang daming masasayang kapag na-offload sila B. Kaya wag nang makulit ha. Kayo na may manang-mana talaga kayo sa kakulitan ko. Talagang nga naman. Tungkol nga po pala sa pagkuha ng invitation letter, hindi nyo na po kailangan magpa-appointment. Mag-walk-in lang po kayo sa MECO branch na bet nyong puntahan. Tapos, wag nyo pong kalimutan dalhin ang passport nyo at ARC. Magdala na rin po pala kayo ng tig-3 copy ng mga yun. Tapos, may bayad po yung invitation letter worth 900 NT. Pwede nyo naman pong makuha yung document na yun sa mismong araw ng pagpunta nyo sa MECO. Teka, may vlog po pala ako about sa pagkuha ng invitation letter. Visit lang po kayo sa FB page ko, Tin in Taiwan. Naka-pin post po yan. Meron din po pala akong video nun sa YouTube channel, Tin in Taiwan. Baka naman, pa-follow na rin po at pa-subscribe para maging updated po kayo sa mga video ko na i-upload. Ay siya, at ako'y marami pang gagawin. Kung nagustuhan niyo po yung video, please like, share, and comment. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!